4,000 plus mo, gawin nating smartphone. And ito nga pala si Tecno Spark Go 3. Alam naman natin, sobrang pumatok yung Spark Go 2 and Spark Go 1. Palaging sold out. And ngayon may panibago na naman sila itong Spark Go 3. And ang presyo lang ito guys is 4,000 plus. So bagay na bagay ito pang regalo sa mga bata na bago pa lang magkakaroon ng phone. Sa mga senior na wala namang pakialam, gusto lang magkaroon ng sariling phone. And syempre, yung presyo na 4,000 plus is sulit nga ba? Ilang araw na rin namin gamit to. Ngayon ang tanong, sulit nga ba yung ganyang kamurang presyo para sa isang smartphone? So kung natin patagalin pa, tara, pag-usapan na natin to. Yo, what's up guys? I'm Rel D. Guzman and welcome back again to my YouTube channel. So another day, another smartphone. And this one is the iPhone 6. Hindi, joke lang. Parang siyang iPhone 16, no? Hindi sa inyo sa likod. Pero ang presyo lang niyan is 4,000 plus. So itong si Tecno Spark Go 3 is talagang panibagong entry-level phone na naman kay Tecno. Ngayon, pumunta agad tayo sa main specs ng phone na to. Yung kanyang chipset is Unisoc P7250 which is hindi na bago sa akin. May mga na-review na akong phone na ganyan ang chipset. Meron tong 4 plus 4 GB of RAM and 64 GB of internal storage. And meron din siyang isa pang variant which is 4 plus 4 GB of RAM and 128 of internal storage. Meron tong 5,000 mAh capacity na battery which is sobrang kulat. And i-explain ko rin sa inyo mamaya. Meron din itong 13 megapixel na main camera and 6.75-inch IPS LCD na display. Ngayon ang tanong no, meron nga ba itong upgrade from Tecno Spark Go 2 last year? So pumunta muna tayo sa display ng phone na to. Meron itong 6.75-inch IPS LCD na display which is kahit paano meron naman na siyang 120Hz of screen refresh rate. So smooth lang pag nag-i-scroll ako and pag nanonood ako is okay naman kahit paano yung color ng phone na to. Yun nga lang, napansin ko guys is naka teardrop notch pa siya or water drop notch. So yung ganyang design sa kanyang display ang lakas maka 2019. So sana ginawa na lang nila ulit na punch hole. So meron tong 720p na resolution which is not bad pa rin naman pag nanonood ako sa YouTube. Hindi naman masyadong nanonotice na mababa yung kanyang resolution. Pero again guys, no, ang una ko lang na hindi nagustuhan sa kanyang display is yung kanyang display brightness which is pag lumalabas ako guys is talagang hindi ko na makita yung kanyang mismong display. So mababa yung brightness ng phone na to. I'm not sure lang kung ano yung talagang peak brightness na kasi wala akong makita sa internet. Pero yes, asahan nyo na medyo mababa yung kanyang display brightness. So sa presyo ng phone na to guys, meron tong dalawang variant. Yung 4GB of RAM and 64GB of internal storage and yung 4128GB na variant. So itong 464GB na variant guys is priced at 4,500 and then yung 4GB of RAM and 128 of internal storage is priced at 5,000 pesos which is sa tingin ko may masulit pa na phone sa ganung presyo, no. Pero guys pag nagkaroon to ng mga early bird price or sale promo price sa TikTok, Shopee na for example magiging 3,000 plus na lang or yung mga vouchers pa lahat, I think doon ko masasabi na sulit itong phone na to. Usapang build quality naman guys, meron tong plastic back, plastic frame and glass front. Meron na rin pala itong IP64 water and dust resistance. Pagdating sa baba, dito yung kanyang Type-C port, yung headphone jack and syempre hindi pwedeng mawala yung mismong mic. Pagdating naman sa kanan, dito yung kanyang fingerprint / power button and syempre yung kanyang volume rocker. And then sa kaliwa, andito naman yung kanyang dual SIM tray. Sa taas naman andito yung kanyang speaker. So yes, isang speaker lang itong phone na to. Connectivity meron tong 4.5G network pero I think wala naman siya pinagkaiba sa 4G+. So yes, halos save lang sila ng 4G+. Sakto lang, talagang mabibitin ka guys, no, pag nasanay ka sa 5G. So sa security naman meron tong fingerprint and face unlock. So medyo mabagal lang ng konti yung fingerprint lalo na pag medyo basa yung kamay ko syempre. And yung kanyang face unlock naman is mabagal din talaga pero wala naman akong problema dito, at least meron siyang features na ganyan. Pagdating naman sa haptics, ito pangit talaga yung haptic feedback niya since entry level phone lang to. So yes, hindi talaga maganda yung kanyang haptic feedback. Wi-Fi connectivity naman guys, yes, pwede to both 5 GHz and 2.4 GHz and wala naman akong nakitang problema pag kinokonek ko to sa mismong Wi-Fi at internet namin. So sa Antutu benchmark naman pala guys, na-test ko na rin to. And ito yung kanya mismong score, umabot ang 367,000 plus points and ito naman yung kanyang breakdown points. So sa speakers naman ng phone na to, ito hindi ko lagi pinapalakpas yung mga speaker test. Ang napansin ko lang dito is isang speaker lang pala siya guys sa bandang taas. So I think medyo downgrade to kumpara sa mga Tecno Spark last year kasi palaging dual speaker yung mga Tecno Spark last year, 'di ba? Talagang sa tingin ko downgrade tong speaker niya ngayon. Pero husgahan niyo pa rin kung okay sa inyo. Na smartphone ganyan nakaganda ang
design. Pwede din siya for casual gaming at meron din itong pinagmamalaki na 4.5G network at plus 120Hz of screen refresh rate. So, sulit nga ba talaga to? Tara, umpisa na natin. Let's go! So yun yung napansin ko sa speaker niya, nasa taas. So may times na pag ginagamit ko siya ng nag-games ako na ganyan, natatakpan yung mismong speaker niya, no? Pero malakas naman, yun nga lang talagang hindi buo yung bass. Pero ganun kayo mag-expect ng maganda yung speaker niya. Pero para sa akin, pwede na kahit papano yung kanyang speaker. Okay, so usapang performance, this is powered by Unisoc T7250 which is hindi na bago sa akin. Kasama ko na kasing na-review ng smartphone na ganun ang chipset. Itong chipset to guys is talagang pang mga entry-level smartphone lang. So hindi na kayo mag-expect ng malakas tong chipset na to. Ang kanyang OS guys is Android 15, iOS 15. I think nasa Go edition lang ata tong Android 15 na to. Tapos ang hindi ko lang nagustuhan talaga sa kanya guys is yung kanyang storage type kasi naka eMMC lang. So sana ginawa man lang nilang UFS 2.2. Alam naman natin na talagang mabagal pag eMMC. So alam naman 2026 na guys. So sana at least kahit entry-level phone lang, UFS 2.2 sana yung nilagay nila na storage type dito. So, ang nagustuhan ko dito guys, no, kahit entry-level smartphone lang to and eMMC lang siya, nung tinari ko siya sa mga gaming test like Call of Duty, Mobile Legends, kahit papano kaya naman niyang laruin itong mga basic games na to. So, for example, itong phone to is bibigay mo lang sa mga chikiting na first time magkakaroon ng phone. I think offline games lang naman yung lalaruin nila. So, may enjoy pa rin nila maglaro dito sa phone. Pero kung ikaw talagang hanap mo sa phone is gaming, medyo madidismaya kayo dito guys kasi usually yung mga games na nilaro ko dito is kadalasan low to medium graphics lang. So minsan malag pa. Actually, hindi na talaga ako na-expect dito kasi inaasahan ko na medyo malag siya pagdating sa gaming kasi nga entry level phone lang to. Pero again guys, kung mga light games lang, offline games, mga batang laro, I think pwede naman na tong phone na to. So usapang camera, meron tong 13 megapixel main camera and 8 megapixel selfie camera. So wala masyadong special sa kanyang camera, no? Pero nung tinignan ko naman guys, kahit papano acceptable naman yung kanyang camera, buhay naman yung colors. Pero asahan nyo guys na pag for example mga low light scenario or hindi masyadong maganda yung lighting, medyo malabo na talaga at maraming noise. Pero ito in fairness, natuwa rin ako kahit paano sa camera niya kasi nga sobrang mura na ng phone na to. In-observe ko yung mga nakuha kong pictures, kahit paano palag-palag kasi talagang alam mo yon, okay naman yung color, maganda naman siya lalo na pag maganda yung lighting. Yun nga lang pagdating sa video is sobrang maalog. So kaya niya mag-record ng 2K at 30 FPS both front and back. And hindi ko masabi na 2K yung quality kasi malabo talaga siya tapos sobrang maalog. Pero at least kaya niya mag-record ng 2K sa video recording. Pero yun lang guys, no, overall yung kanyang camera is walang something special. Pero para sa presyo na 4,000 plus is okay naman yung kanyang camera. So usapang battery guys, meron tong 5,000 mAh na capacity and 15 watts na wired charging. So ito yung nakita ko na meron upgrade from its battery. So kasi nga meron na siyang 15 watts. Kasi usually yung mga entry level phone ni Tecno last year, kahit sa ibang brand, palaging 10 watts. And ang 10 watts inaabot ng 2 hours mahigit yan. So nagustuhan ko dito is meron na siyang 15 watts na wired fast charging. So from 10% to 100% is inaabot ng at least 1.5 hour. Pero kasi yung mga 10 watts sa entry level phone dati, inaabot yan guys ng mga 2 hours mahigit. So yes, approve sa akin na itong phone na to is 15 watts na siya. Pagdating naman sa kanyang battery guys, yung battery life niya is inaabot sa akin ng halos 2 araw. So makunat kasi kadalasan naman sa mga phone na entry level, ito talaga yung panlaban nila, yung battery. So yes, kung usapang battery, makunat yung battery nitong smartphone na to. Okay, so overall lang masasabi ko sa phone nito guys is hati talaga. Kasi kung usapang presyo lang, sulit talaga kung sulit. Kasi ito yung tipo ng smartphone na, alam mo yun, ibibigay mo sa hindi naman gamer. For example, ibibigay mo to sa mga chikiting na first time lang magkakaroon ng phone or kaya naman sa mga senior na walang pakialam sa specs basta sila may contact sa mga amiga-amigo nila, 'di ba? Pero yun nga, may mga downgrade pa rin talaga kasi ito from its predecessor. And kung ako ang tatanungin, may mas sulit pa na phone dito sa ganitong presyo. Pero kung ganyan lang naman ang presyo nito guys na 4,000 plus, siguro pwede na to sa ibang mga tao na hindi maselan pagdating sa smartphone. Pero the rest guys maganda yung battery, okay yung camera, maganda naman yung design kahit papano. So para sa akin, isulit pa rin naman itong si Spark Go 3. At ayun lang guys, kung gusto mo itong video na to, give it a thumbs up. At syempre, wag mong kakalimutan mag-subscribe. Peace!